bigyan tayo ng opportunity. Hindi man natin nakalain na si Pastor po ay may speaking engagement. Pero salamat sa Panginoon dahil nung Sunday sinabi niya sa akin, Brad, ikaw mag-prepare sa Sunday, hindi na tayo buwan ng speaker. Sabi ko, Pastor, kayo mag-prepare. Sige, bibigyan kita ng outline. So, pasalamat ako sa Panginoon dahil yung outline niya binigay niya sa akin, sabi niya, pag-aralan mo. So, yung binigay sa akin, nakita ko po yung, ito po yung na-preach ko na last 2 months ago sa ating prayer meeting. Kaya sabi ko, salamat sa Panginoon dahil at least kahit pa paano, meron na akong idea. Meron na akong napag-aralan ko kahit konti. So, salamat sa Panginoon dahil sabi ko nga, sana hindi mahirap yung topic na bibili sa akin sa pero salamat sa Panginoon dahil alam mo natin, yung salita ng Panginoon ay yun naman din po yung salita ng Biblia, yun naman yung ating napapakinggan, di ba? So, maganda na kasi, kumaga, na nagiging challenge sa atin. Kung yung preaching Sunday ay mapapakinggan din natin muli. Parang, kumaga, habang na tayo nabubuhay dito, parang minumuld tayo ng Panginoon. Wala namang bago sa salita ng Panginoon eh. Di ba? Yung salita ng Panginoon, sinulat na noon hanggang ngayon. Ito po ay, kahit sabihin natin paulit-ulit, merong minsan nagsasabi, ay alam ko na yan, napakinggan ko na yan. Pero ang point ko doon ay, kaya bakit yung napapakinggan ulit? Para i-challenge ka ulit, na gawin. O kung paano, kung anong ibig sabihin, kung anong gusto ng Diyos na gawin sa buhay mo. Amen? So, hindi po tayo dapat manghinawa na makinig na salita ng Panginoon. Kaya ito po ulit, kasi noong sinasabi na nga, pero hindi mo pa ginagawa. Kaya napapakinggan mo ulit bilang encouragement para ito po ay patuloy na makita ay mapapamuhay natin sa ating buhay. Amen? May napakinggan nga ako ng pastor sa preach na habang tayo mabubuhay, under reconstruction pa yung buhay natin. Wala pong, kumbaga sabi na, even pastor ka, even anong posisyon mo, habang nabubuhay tayo sa mundo nito, habang di pa tayo nang kinukuha ng Panginoon, under construction po yung ating buhay. Amen? Kasi nagkakasala tayo araw-araw. Kaya dahil construct tayo, patuloy na tawag dito yung minumul tayo ng Panginoon. Hindi pa tayo, hindi pa tayo worthy. Kumbaga, yung ating katawan, magiging kaya kasi pag tayo po na-rapture na. Diba bago tayo rapture, papalitan na tayo yung ating panlupang katawan. Amen? Kasi sa langit, hindi pwede makapasok yung makasalanang katawan ng tao. Amen? So, pasalamat kayo sa Panginoon dahil sa akin nga ay challenge talaga. Kasi nakakapag-preach ako every Wednesday sa ating prayer meeting. Kasi sa ngayon kami lang yung pastor sa palitan. Ayaw na brother friend, busy. So minsan nga ako busy rin sa pastor. Minsan once a month na lang. Kasi hindi rin ako sa mga pag-aaral araw-araw nagtatrabaho. Ngayon ko mag-aaral ng sa trabaho pagkapagod ka. Hindi ka makapag-focus, hindi ka makapag-concentrate. Pag nag-aaral ka, parang tupid ka na, papagod ka, patutulog ka na, hindi mo matatapos. Pero salamat sa Panginoon dahil yung pinagpipray ko sa gusto ko sana, hindi mahirap yung outline ng sa aking pastor. So, napakabuti ng Panginoon sa aking ito dahil hindi mo naman po, hindi na tayo tatagal. Bigyan ko kayo ng 2 points lang na ating pag-aralan. Amen? Handa na po ba kayo? So, tumayo po tayong lahat. Buksan po natin ang ating Biblia sa Ephesians
Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5 verse 15 hanggang 16. Nandiyan na po ba kayo? Say amen. Amen. Sabi ko dito sa verse 15, see then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise. Sa 16, redeeming the time, because the days are evil. Amen? Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ng malaman. Dakila Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat pa nga sa opportunity na pinagaling sa amin sa umaga ito. Kami po ay patuloy na magpuri magpasalamat sa Diyos sa umaga ito. Pagpalain po, Panginoon, ang iyong salita na aming pag-aralan sa umaga ito. Hindi po kami isla ng kalakasan, Panginoon, at hindi sa ating mga kapatiran. Hindi niyo kami ng pangunawa, Panginoon, na iyong salita, Panginoon, alam po namin na kailangan po namin maunawaan upang ito po, Panginoon, ay maging gabay namin sa aming buhay araw-araw upang kami po ay makapamuhay na naayon po sa inyong kalooban. Salamat po, Ama, sa umaga ito. Patuloy namin dalangin ang aming pastor. Patuloy niyo po siyang gamitin sa kanyang Panginoon. So, preaching the word of God, maging pagpapalang, Panginoon, sa mga kapatiran doon. Salamat po, Ama, sa inyo namin pinagkatiwala lahat sa umaga ito. Ito po kami sa kasalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Mari na po kayo makaupo. Salamat po sa Panginoon. Ang pamagat po ng ating pag-aaral po sa umaga ito ay walk wisely. Amen? So, kailangan po natin na lumakad na may katalinuhan. Walk wisely. Sapagat sabi ko sa verse 15, see then that we walk circumspectly, not as fools, but as wise. Lumakad daw po tayo na may katalinuhan, not as fools. Kailangan na may katalinuhan. At ano po dito, how to walk wisely. Amen? Paano daw tayo lumakad ng may katalinuhan? So, dalawang points lang po ito ay ibabagi ko sa inyo sa mga ito para matagal tayo makalap matapos. Amen? Isinuha po na tayo. Amen? So, dalawang points lang po. Pero, sana po ay maunawaan po natin para po ay meron po tayong gabay habang tayo po ay kapag kami panlaban tayo sa ating buhay araw-araw. Paano ba tayo lumakad ng may katalinuhan? How to walk wisely. Una po, makita po natin dito sa verse 15, sabi ko dito, walk circumspectly. Amen? Mag-ingat. Sabi ko ng circumspectly ay mag-ingat. So, saan po tayo mag-ingat? Amen? Kano po dito, saan po tayo mag-ingat? Circumspectly means being careful in our step. Mag-ingat daw tayo sa ating mga lakad, sa ating step, sa ating mga kung saan tayo pupunta. Amen? As a Christian, alam mo natin linggo ngayon. Amen? So, ano ba dapat natin puntahan? Di simbahan, di ba? Maraming mga Kristiyano ngayon talagang pagdating ng linggo, nagdadalawang isip pa kung saan pupunta Amen? Baka sabihin nila, meron pa iba na linggo ngayon, marami na ba? Hindi mo na pupunta ng church, maglalabag mo na. Amen? Kaya kailangan natin maging maingat sa ating mga lakad, sa ating mga gagawin natin sa ating buhay. Amen? So, circumspectly means careful. Kailangan mag-ingat sa ating mga lakad. So, pangalawa po, circumspectly means being watchful in our surrounding. Mag-ingat daw po tayo sa ating mga kapaligiran. Amen? So, kanina sabi niya, stillness. Hindi lang sila sa ating makatulog kasi ano nila, ganyan, mag-ingay. So, kailangan talagang walang sila manalo kasi pagkatabi lang. So, bilang isang Kristiyano, kailangan din po natin kahit sa atin kung saan man tayo naroon, kailangan po natin ay maging mapagmatsyag, watchful sa ating mga
kapaligiran. Amen? Eh, minsan, yung mga paligid natin, mayroong mga kaguluhan minsan, di ba? Hindi naman kailangan mamatsyag tayo, hindi tayo pwede makisali sa kanila. Amen? Gaya sa amin, ng piyesta sa amin ng Wednesday. Talaga naman, kabilaan, maingay. Di ba? Kailangan na natin makipagtsyag. Kailangan natin na kumbaga, maging watchful din tayo sa ating kapaligiran. Kasi hindi natin masabi minsan ganyan, kabuluhan. Minsan, maririnig na may nagtatapon, may awayan. Amen? So, kailangan na natin na watchful. Kailangan natin na mag-judge sa ating kapaligiran. Sabi ito, circumspectly means we watchful in our soul. Amen? Hindi na sabihin na, Christian ako. Kahit balance sila dyan. Diba? Hindi mo po pwede. Di ba? Kailangan, kahit sa mamamahay tayo, kailangan tayo makatsyag din sa ating mga paligid. Amen? Hindi natin alam. May mga gamit tayo sa labas. Hindi natin pinapabayaran natin. Wala, may mga aligid na sa ating bahay. So, kailangan din po yung sa practical, di ba? Apply natin apply natin sa ating practical na pamumuhay. Hindi lang yung umasa tayo. Kristiyano tayo. Hindi mo sabihin na Kristiyano tayo, hindi tayo mamamatay. Di ba? Eh, kung asahan natin yung prinsipyo na, kahit ang gagawin ito, mamamatay din naman ako. Eh, kung hindi tayo mag-iingat, at tawid mo lang dyan, nabangga ka, hindi ka nag-iingat, tatawid ka, hindi ka mag-iingat. May parating sasakyan, di ba? So, kailangan din po natin na maging matsyag. Diba? So, hindi lang, kaya sinasabi na, kailangan lumakad tayo araw-araw sa ating buhay na may katalinuhan. Amen? Alam natin na mali, pupunta pa ba tayo doon? Ha? Kailangan nga yung wisely na paglaban. Kailangan ano bang matamang na desisyon, ano bang magandang desisyon na aming gagawin. Kapit-bahay na, Brad, siya muna tayo. Diba? Isang hamon yun sa atin eh. Sabi ko ba, isa lang o, hindi mo lang kami. Diba? Meron ganun eh. So, kailangan ba natin mamatsyag? Kailangan natin mag-isip wisely. Ano ba? Tatakipin ko yan. Ay, hindi siguro. Kasi bago na. Diba? Meron isang point na decision sa ating buhay na kailangan natin gawin. Amen? So, kailangan po natin na lumakad wisely. Amen? Pangatlo po, circumspectly means being wisely to the smell or patibong. Amen? May mga patibong yung kaaway para sa isang mga Kristiyano. Amen? Yung hindi Kristiyano, walang ano yun eh. Siguro lahat bakit, walang patibong na sa kanila. Sa isang Kristiyano, maraming patibong. Amen? Minsan nga, Sabado pa lang, di ba, nagpupuyat na. Hindi nila alam. Kinabukasan linggo, kailangan gumising ng maaga. Amen? Isa yung patibong ng kaaway para hindi ka makapag-gising ng maaga, para makapag-ayos, para makapagsimba. Amen? Maraming mga distraction ng kaaway na ginagawa sa atin. Kaya kailangan natin mag-isip kung ano ating dapat gawin para doon sa patibong. Malabanan natin yung patibong ng kaaway na ginagawa para sa atin. Amen? Isa nga dyan. Marami, di ba? Marami din mararanasan sa tinatamad ng buman. Amen? Yun ay gawa ng kaaway para adlangan tayo makapagsimba. Lalo kayo na, nag-ulan. Ay, naulan. Baka mabasa. Sa mundo na kayo magsisimba. Amen? So marami ng ginagawa sa simpleng bagay, sa simpleng paraan ng kaaway na pwede tayo mag-distract. Diba? Pwede tayo nadala sa mga ginagawa patibong ng kaaway sa ating buhay. Amen? Bilang sa Kristiyano, mas maraming mga patibong ng kaaway sa isang Kristiyano. Amen? Sa akin, hindi ko lang sa inyo, na-observan nyo, naranasan nyo. Sa akin nila isang Kristiyano, marami ko akong naranasan. Nang kalimitan, ay isang Kristiyano ay siyang target ng kaaway para distract, para magkasala. Amen? So,
sa ating pamilya agad eh. Ginagamit minsan, totoo lang. Honest ako, be honest talaga. Pamilya natin minsan yung ginagamit ng away para ma-distract tayo eh. Amen? Ako naranasan ko, sabi ko, kailan ako Kristiyano, itong pamilya, mga anak ko na. Amen? Yun ang isa na ginagamit ng away para ako i-distract, para magkasala. Amen? Pero pasalamat ko sa Panginoon dahil napakabiyaya ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Kailangan po natin na magpatuloy, lumakad na may katalinuhan sa ating buhay. Amen? Kasi maraming mga gawa ng away na ipinapain. Amen? Para tayo po ay mag-distract, para tayo po ay hindi magpatuloy sa ating paglilingkod sa Panginoon. Amen? Minsan sa ating sarili ng katawan, masakit sa katawan ko. Parang di mo na ako sisimba ngayon. Kasi sama sa pakiramdam ko. Amen? Marami pong mga gawa ng away na kailangan po natin pag-isipan, mga wisely. Sabi mo din, ito gawa ng away ito. Hinahandangan para hindi ako makapagsimba. So, anong dapat natin gawin? Ibigay natin sa Panginoon. Amen? Amen. Diba? Sabi nga ng Natal Scorsese, kalimutan na natin yung mga nakaraan. Ibigay natin sa Panginoon kung naman ang ating mga nakaraan, mga ginawang hindi kayaya sa Panginoon. Kasi minsan, yun ang nagiging hindrance para hindi tayo makapaglingkod sa Panginoon ng maayos Nandun yung isip natin. Yun ang nagpapabigat sa atin bilang sa Kristiyano. Amen? Yung ating mga kasalanan na dati na nagawa na hindi pa natin ay binibigay sa Panginoon. Amen? So, kailangan ko natin maging wise sa mga patibong, mga pain na kaaway para sa atin. Amen? So, walk circumspectly. Kailangan po tayo mag-ingat sa ating mga gawa na ating ginagawa sa ating araw. Sa 16, sabi nga dito, redeeming the time because the days are evil. Kailangan natin mag-ingat, lalo na sa panahon ngayon. Na panahon ngayon ay pasama. Naranasan ito, napapansin ito. Amen? Ako napapansin ito kasi nasasabi sa Biblia eh. Buksan niyo sa sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 na ngayon pong araw ito na po ay masasabi natin this is the last days. Masasabi natin sa mga mapapakinggan natin ang mga preacher, mga pastor. Amen? Itong mga araw na ito ay this is the last days. Amen? Buksan po ninyo sa 2 Timothy chapter 3 verse 1. Chapter 3 verse 1 hanggang 4. Sabi po dito, this know also that in the last days perilous time will come. Amen? Right. Itong mga panahon na ito ay talagang pasama na pasama. Kaya sabi nga, redeeming the time because the days are evil. Amen? Pasama ng pasama ng mga panahon ngayon. Kaya kailangan natin malaman, sabi nga ni Apostle Paul kay Timothy, sabi niya din sa verse 1, this now also, that in the last days perilous time will come. Sa verse 2, for men shall be lovers of their own selves. Amen? Amen. Naranasan niyo po yan? Nakikita niyo na po? O napapansin niyo na sa panahon niya? The man shall be lovers of their own selves. Puro makasarili na yan. Amen? Walang pakialam sa ibang tao. So makikita natin sa panahon yan, talagang pasama ng pasama. Diba? Itong
tanda na to, makikita natin. Kaya pag nabasa natin to, kaya sabi ng Apostol Paul, kailangan natin malaman sa huling panahon na ito, yung mga, kung ito ay nakikita natin na nagaganap, kailangan po natin na mag-ingat. Amen? Eh sabi dito, for men shall be lovers of their own selves, tapos, covetous, boaster, proud, blasphemers. Maganda sa Tagalog eh. Saan sa Tagalog ba? Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Amen? Maibigin sa salapi. Amen? Mayayabang. Amen? Napapasin niyo na po kayo ito? Maraming tao yung mayayabang. Amen? Mga mapagmamalaki. Proud. Laging proud sa sarili. Laging proud sa mga achievements sa kanyang buhay. Hindi nila naiisip kung hindi sa Panginoon, hindi nila marating yun. Amen? So, kailangan po na hindi tayo maging mapagmataas, hindi tayo mapagmayabang. Dahil sa biyaya ng Panginoon, kaya po natin natanggap lahat ng mga biyaya natin pinag-aasa sa ating buhay. Amen? Ano ba ang sabi dito? Mayabang, mapagmalaki, mapagpumayaw, masuwayin sa mga magulang. Mga kabataan. Amen? Kung ikaw, kabataan, naranasan ito, kung lagi ka sumusuway sa magulang, alalahanin mo, this is the last days. At tama sinasabi ng Apostol Paul kay Timothy. Amen? Masuway sa magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Amen? Masakit yung katotohanan, pero totoo ito eh. Diba? Sabihin nyo, mayabang ako. Hindi. Salita ng Panginoon ito eh. Mababasa natin, diba? Nararanasan natin to. Kaya pag naranasan natin to, malalaman natin na this is the last days. Kasi sabi ng Apostol Paul eh, hindi. Kailangan malaman natin na sa huling mga araw ay mangyayari itong mga sinasabi ng Apostol Paul eh, hindi. Amen? Ako bilang isang magulang, naranasan ko po sa aking mga anak. Nakikita ko na po. Kaya hindi po ako magtataka. Tama yung salita ng Panginoon. Kasi kahit anong sabihin ko sa kanila, hindi naman ako magkulang sa kanila. Pero ang Diyos, nakikita yung Diyos kung ang ginagawa nila. Kaya, sabi ko nga, at least, sabi ko, hindi ako magkulang. Wala sila sisingin sa akin. Amen? So bilang sa Kristiyano, kailangan din po natin ito malaman. Pinaalam po ni Apostol Paul kay Timothy na kailangan malaman ito ng lahat ng mga Kristiyano na sa bandang huling araw na itong mga signs, itong mga nangyayari po sa ating paligid o sa ating buhay, sa ating pamilya, ay ito po ay sign. Amen? And this is the last days. Malapit na po ang Panginoon natin. Amen? Kung tayo kailangan po tayo mamatyag. Dahil sa ating sanlibutan. Diba? Sa ating, dito lang, sa ating bansa. Amen? Nagkakagulo ngayon ang ating presidente at yung vice presidente natin. O diba? So anong ibig sabihin yan? Diba? So kailangan na tayong Kristiyano, panalangin po natin yung ating government. Amen? Kasi pag nagkagulo tayo, nagpapit po. Kaya kailangan natin ipag-pray sila para bigyan sila ng Panginoong wisdom, bigyan sila ng Panginoong takot sa kanilang puso. Amen? Kasi pag wala sila takot sa kanilang puso, hindi nila mapangunahan yung bansa ng maging maayos. Amen? Naniwala na tayo doon, alam ko na sabagay ito, kung ano nangyari, alam ko, ito yung kalugan ng Panginoon. Amen? Pero ito yung isang dahilan para yung mga Kristiyano na nakakaalam, na nakikita yung mga ito mangyayari, ay magkaroon ng
pananampalataya sa Panginoon na kailangan hindi na pwede paligoy-ligoy. Hindi na tayo pwedeng paano na lang sa ating pananampalataya sa Panginoon. Doon lagi lalo tayo maging matatag sa ating pananampalataya sa Panginoon. Dahil sa nakikita natin mangyayari sa mundo ito, ibig dito sa ating bansa, ibig sa ating pamilya. Amen? Kahit dito sa church. Kaya, maganda, meron tayong salita ng Panginoon. As a Christian, dito po tayo nakabase sa salita ng Panginoon. Diba? Ito po yung guide natin bilang sa Kristiyano, yung salita ng Panginoon. Amen? Kagaya mo yung mapagay mo yung mga gamit, pag bumili tayo, diba? Merong guide. Kung paano natin operate. Sa ating sa Kristiyano, itong salita ng Panginoon, ito po yung guide natin. Amen? Hindi po natin ito basahin. O hindi pa tayo makapagbasa, hindi pa tayo makaparinig ng preaching. Paano tayo lalago? Amen? Paano tayo yung ating pananampalataya ay may pakita natin sa Panginoon na tayo ay anak ng Diyos. Amen? So sabi ko dito, sa verse 3, walang katutubong pag-ibig. Amen? Ano ba yung walang katutubong pag-ibig? Kasi yung mga sinaunang tao, iba yung, di ba, parang iba yung kaugalian nila, isa ngayon. Kung ngayon, mga bata ngayon, hindi mo marunong mag-bless eh. Nakita niyo ba? Hindi kagaya noon. Malik ako, pagka lalo na pag may matanda, hindi ko makinisita. Sabi na, wala naman lang sabihin sa'yo, pagka may tao dyan, may matanda na mag-bless ka bilang pag-alang. Sa ngayon po, nawawala na yun. Amen? Niwala po ba kayo? Bira lang po tayo makakita ng ganun eh. Bira. Sige sa mga verse, baka di ko alam kung makakita ng 5 verse na eh. Amen? Nandyan po nga yun, may nag-uusap yung nanay-tatay eh. Yung bata. Diba? Ay, nung araw, di ka pwedeng ganun eh. Diba? Pag ginulo mo, nanay-tatay mo nag-uusap, mamaya, pag-alis na sa mga kausap niya, hindi ka. Ako naranasan kasi yun eh. Saka yung nag-uusap, hindi ka pwede kumanya sa gitna. Amen? Ito yung sinasabi na yung katutubong pag-ibig. Nawawala na po. Amen? Kasi sa henerasyon ngayon, iba-iba ay sa henerasyon dati. Amen? So, tama ko yung salita ng Panginoon. Kaya sinasabi ko dito, sa huling araw, pag ito yung nangyayari, nakikita natin, ito na po ay palatandaan na malapit na Panginoon dumating. Amen? Sabi po dito, mga walang pagdulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili. Amen? Are you with me? Amen? Minsan, hindi tayo makapagpigil sa ginagawa natin. Amen? Ako, sa magulang, natural na yung isa, sa galit mo, hindi ka makapagpigil. Dahil pag maliit yung mga anak ko, maliliit pa yung mga anak ko, napapalo ko na yan. Meron akong pastor, business ba? Meron talaga yan. Isa kasi hindi ako makapagpigil, hindi naman kasi hindi makapagpigil, napapalo ko yan. Pero may malalaki naman yan. Wow. Hindi na lang, pangalas sa kanila. Diba? Kasi, diba? Pag may maliit ka tayo, hindi talaga minsan, nagigigil ka, hindi mo mapigilan yun eh. Naiinis ka, may tulog. Amen? Nawala yung pagpigil natin dahil pag mainit ang ulo mo, busy na, pagod ka na, pasaway pa. Kaya hindi natin, minsan hindi natin masisip sa sarili natin dahil pag may mas masarap tayo, nagawa kasi tayo. Amen? Kaya nawawala yung pagpigil sa sarili. Amen? Hindi maibigil sa mabuti. Amen? Papasin mo po yun? Yung mga mabuting gawin ngayon, parang hindi na nila naiibig gawin. Amen? Dito sa verse 4, mga lilo,
mga matigas sa ulo. Amen? Nandun na po tayo. Diba? Naranasan na po natin. Bilang sa Kristiyano, minsan, ganun din tayo. Matigas din ako natin minsan. Amen? Marami na pong preaching na pamangkin natin. Minsan sa katigasan ng ulo natin, hindi pa rin natin nasusunod. Amen? Kasi ano nga po, yung nature natin, bilang tao, pag matigas ang ulo, minsan nandun yung pride. Amen? Hindi natin iwasan yun eh. Matigas ang ulo natin. Marami ng pokpok ng preaching ni pastor sa atin. Maging matapat ka, maglingkod ka, magpagamit ka sa Panginoon. Hindi pa rin natin nagagawa. Amen. Nandun kasi yung pride natin. Matigas na natin ang ulo. Right? Kaya, paalala po ito sa atin. Diba? Huwag po kayo mag-amin sa atin. Talaga, totoo naman talaga. Right? Din sa salita ng Panginoon, hindi tayo pwedeng dito magtago-tago. Katotohanan lang. Na kailangan talaga makita natin, talaga naman totoo. Hindi na tayo pwede mag-deny. Di ba? Marami tayong mapakinggan ng si pastor, nahanap tayo. Pero hindi ba natin magagawa? Kasi minsan nandun na yung marami tayong dahilan eh. Amen? So, ngayon, kailangan po natin yan kung paano tayo lumakad wisely. Paano ba, dapat kong gawin? Diba? Sabi niya sa kanta, kailangan isuko mo sa Panginoon para makalakad ka ng maayos. Amen? Ano nga sinasagabal sa ating bilang sa Kristiyan na hindi tayo lumago? Isuko natin sa Panginoon. Amen? Ako dati talagang dito sa totoo lang, dito sa church, dito ako nahulog. Matagal na ako Kristiyano. Since siguro yung pangalay ko, 7 years old, 8 years old kami, siya ako nang naging nag-baptist sa amin. Pero hindi ko, kumbaga, wala, mahihayin kasi ako dati. Ngayon, hindi ko nahihayin. Kaya nga ako lang po. Kasi, andun na yung mga hamon sa atin eh. Sabi ko, matanda na ako, tatanda na lang ako dito sa church. Wala akong magagawa. Salamat sa ating pastor dahil tinitrain tayo dahil sa ating mga malalangin. Yun ang sabi ng pastor. Kailangan nyo matrain, kailangan nyo matuto. Hindi lang yung ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi lang natin iasa sa ating pastor. Yun ang nagiging kumbaga hamon sa akin. Sabi ko, tatanda na lang ako. Wala akong magagawa. Bakit hindi ako mag-try? Bakit hindi ko subukan? Diba? Bakit ay mahiya sa salita ng Panginoon naman ito ating ginagawa? Amen? So, subukan ko lang po na magpag-aral sa Panginoon. Ako dati, nahiya ko sa binigay ko sa Panginoon. Sabi ko lang, paano mahiya na lang din ako? Wala akong magagawa. Diba? Buti nga, natin ako Wednesday. Dati, tatlo kami yung Brother Efren, nagsasalitan. Nandito si Brother Wilson, apat kami sa isang buwan, Wednesday. Eh ngayon, lahat na natin masasabihan ng Santo Sos. Hindi mo na ako ngayon pwede. Busy eh. Kung wala akong pagod ako, hindi ako makapag-aral. Hindi kami kasi basta-basta po. Hindi mo pwede na magbubulat ka ng Biblia dito, i-preach mo. Hindi mo ganun. Hihingi ka po ng guide sa ating Panginoon. Yung mga dapat kumbaga isi-share mo ng mga. Amen? Salamat po. Ano pa dito? Mga kaibigan sa verse 4, maibigin sa kalayawan kaysa sa mga maibigin sa Diyos. Amen? Nakikita natin sa ating mga kabataan, mas maibigin sa mga kalayawan sa mundo ito kaysa gawain ng Panginoon. Amen?
Agree mo ba kayo dyan? Amen. Kasi, minsan, nagsisimba na. Minsan, meron pang time na sabi, linggo ngayon. Prayer meeting ngayon. Kailangan natin pumunta ng church. Kailangan minsan, meron pang ganun sasabihin. Ay, maraming dahilan. Marami akong assignment, marami akong gagawin. Hindi ako nakapag-church. Amen? Mas inuuna yung kanilang ginagawa. Ibigay mo sa Panginoon. Lord, mag-church ako. Yung gagawin ko, ibigay ko sa'yo, tulungan mo po ako. Diba? Magkaroon po tayo ng wise na pag-iisip. Diba? Kaya nasabi ng tima natin, how to walk wisely. Paano ba tayo makakag may katalinuhan? Yes, marami tayong mga ginagawa, marami tayong busy tayo sa ating buhay araw-araw. Pero bigyan natin ng time yung para sa Panginoon. Amen? Linggo nga lang, 2 hours o 3 hours lang tayo dito sa church. Hindi pa natin may priority. Naulan, hindi ako makapag-church. Mapapasa, matulong ako. Amen? Araw ng linggo. Di ba? Sa isang Kristiyano, hindi na ito big deal eh. Pag araw ng linggo, alam mo, sa simbahan tayo. Right? Hindi tayo pumunta ng mall. Hindi pa may hapon natin sa mall. Ang priority natin dapat lagi ang Panginoon. Amen? Kailangan natin na mag-isip yung mga nararapat sa atin bilang isang Kristiyano. Amen? Hindi na tayo hindi mo pwede, hindi makalimutan sa sanlibutan. Ibig sabihin, kailangan meron tayong desisyon wisely. Ito ba'y dapat natin gawin? Dapat ba tayo makisama kung ano ginagawa nila? Amen? Pakita natin na tayo po'y Kristiyano. Pakita po natin na tayo po'y niligtas ng Panginoon. Ito po yung ating obligasyon para sa Panginoon na tayo naglingkod sa Kanya. Hindi na tayo pumili sa Panginoon. Tayo ang pinili ng Panginoon. Kaya nga sabi ko, hindi tayo karapat-dapat sa Panginoon. Pero binigyan tayo ng opportunity. Tinawag tayo para sa paglingkuran. Amen? So, kailangan ba tayo lumakat wisely? Amen? Naka-first place pa tayo. Amen? Masaya po ba kayo? Second point na tayo. Last point tayo. Sabi ko dito, walk committedly. A faithful walk. Makita po natin, usan po natin ang ating Bible sa Matthew chapter 5, verse 21. A faithful walk. Kita niyo po? Sabi ko dito, ito po yung kwento ng mga servant na binigyan ng Panginoon ng mga talent. Amen? Kung paano sila lumangag na paano nila pinalago yung mga talent na binigay sa kanila ng Panginoon. Amen? Sabi ko dito sa verse 21, His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over the few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of the Lord. Amen? A faithful work. Diba kataw po tayo na may katapatan sa ating Panginoon. Yes, binigyan tayo ng talent. Ako naniniwala, nung ikaw tinawag ng Panginoon, bawat isa po sa atin mayroong binigay na talent ng Panginoon. Amen? Ang tanong po dito, inalam mo na ba yung talent na binigay sa iyo ng Panginoon? Ha? Kung ito'y nalaman mo, pinagamit mo ba yung talent na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon? Magaling kang kumanta sa labas. Binigyan ka ng talent ng Panginoon kumanta. Magandang boses. Bakit tayo may paggamit sa Panginoon? Amen? Hindi man,
Yung talent na binigay sa ng Panginoon, hindi man pagkanta. Kailangan po natin na hingin sa Panginoon. Alamin natin sa Panginoon, Lord, alam ko liligtas mo ko. Ano ba ang magiging talent ko? Ano ba ang pinatulog niyo sa akin para ito po ay aking gawin habang ako nabubuhay? Hanggang sa muling pagdating, masabi ng Panginoon, welcome, my faithful servant. Amen? Amen. Naitanong na po ba natin sa ating sarili? Ano ba ang talent mo? Ano ba ang nagbibigay sa akin ng Panginoon para makatulong sa buhay? Makatulong sa lingkod ng Panginoon? Naitanong na po ba natin sa ating sarili? Hindi ako naniniwala. Walang Kristiyano na hindi binigyan ng talent ng Panginoon. Right. Amen? Ang kailangan po natin gawin, hanapin natin, itanong natin sa Panginoon upang ito ay magamit natin. Amen? Ano ba ang aking magagawa, Panginoon? Sa aming church, ano ba ang talent na ibigay mo? Binigyan mo ba ako ng talent para magbigay o suporta sa gawain? Yes, hindi masama yun. Amen? Kailangan lang natin nalagay kasi nandun yung talent na kumbaga kailangan kung yan ang mga talent bawat isa ng sama-sama may imagine ko. Kung yung talent na binigay ng Panginoon sa ating bawat isa, ayun ma-discover natin, malaman natin at yun yung ating gamitin sama-sama sa gawain ng Panginoon. May imagine mo, anong gawain meron kaya dito? Amen? Ako, dito kami nagsimba. Ang pray ko sa Panginoon, Lord, tulungan niyo po ako na makatulong po sa gawain nito. Tulungan niyo po ako na makatulong sa mga pastor. Kung ano ang pangangailangan, magamit ko kung ano yung natutunan. Ganun yung pray ko sa Panginoon. Kaya, sinabi ko sa Panginoon, Lord, tulungan niyo po ako. Kung ito'y talukay ko na magamit, makatulong sa ating pastor o dito sa ministry. Pero pasalamat ako sa Panginoon. Nagamit ko po dito. Pasalamat ako, sabi ko, Lord, yung natutunan ko, binigay mo to sa akin para makatulong sa ministry. Yun ang prayer ko. Kaya sabi ko, Pastor, sige Pastor, kung hanggang kaya ko, yung mga natutunan ko, ipapagamit ko sa Panginoon. Amen? So, kailangan po natin na mag-decide. Kailangan po hanapin po natin sa ating sarili na ano ba yung talent na binigay sa ating Panginoon para sa pagbalik ng Panginoon. Masabi niya, welcome thou good and faithful servant. Amen? Kailangan po natin lumakad na may committed. Lumakad tayo, mamuhay tayo sa Panginoon. Ibigay natin sa Panginoon na naman natin magkaroon tayo ng commitment sa Panginoon. Lord, baka ako mabuhay, maglilingkod ako sa inyo. Dalating na lang tayo, mamamatay tayo. At least nakapaglingkod tayo sa Panginoon. Diba? Niligtas ka na, wala. Hindi mo naman nagagamit sa Panginoon. Wala tayong primer sa inyo. Amen? Hindi tayo nasabi ng Panginoon na welcome to good people servant kung wala mo tayong ginagawa sa Panginoon. Amen? Kaya kailangan po natin ang faithful word. Kailangan mo natin sa ating buhay sa Jesus. Amen? Little bit po, a fruitful word. A fruitful word. Amen? Usapan natin sa John chapter 15, verse 1 to 4. Makita po natin a fruitful word. Mabungang paglakad sa Panginoon. Sabi po dito sa John chapter 15, verse 1 hanggang 4. I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, He take it away.
And every branch that bringeth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Amen? Verse 3. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye except ye abide in me. Amen? Paano daw tayo maging lumakad na namumunga, may bunga? A fruitful work. Amen? Paano ba tayo makuha? Kasi sa puno, kung yung sanga, wala sa puno, magbubunga ba? Hindi, di ba? Hindi magbubunga. Kagaya din sa atin bilang sa Kristiyano. Paano tayo lalago? Hindi man tayo na bira na tayo sa church? Lalago ba tayo? Bira na tayo magbasa ng Bible? Maglalago ba tayo? Bira na tayo mati na prayer meeting, na Sunday worship? Lalago po ba tayo? Ha? So, anong sabi niya dito? Kailangan, isa lang naman dito paano lumago? Sabi ko ngayon, abide in me. Yun ang solusyon Manatili tayo sa Panginoon para tayo lumago. Amen? Kung hindi tayo plato ng church, hindi tayo importante. Pananalangin po. Tsaka pagbawa sa sarili. Lalago po ba tayo? Hindi tayo nananalangin? Bago tayo bumangon sa umaga, hindi tayo mananalangin. Hindi natin hingin sa Panginoon kung ang dapat natin gawin sa buong hapon. Amen? Ang susi lang po dito para magiging fruitful walk tayo sa ating buhay sa Kristiyano ay manatili sa salita ng Panginoon. Amen? So, kailangan po natin na mag-isip wisely. Di ba? Wala mga Kristiyano dito sa atin Amen? Yung mga bawang Kristiyano, hindi pa makapag-isip na maigi. Di ba? Ay, yung salita ng Panginoon, yun naman talaga yung batayin natin bilang isang Kristiyano. Di ba? Kahit sa ating buhay araw-araw, hindi maging maganda yung buhay natin araw-araw, wala yung salita ng Panginoon. Amen? Kung tayo makagawa ng kasalanan, tutunay ka ng ligtas, makakonsensya ka That's true, amen? Oo, ganun talaga. Nung pag-imulan ko lang ako, ganun ako dati. Sabi ko, mali yung ginawa ko. Mayroong conviction sa puso mo, ano naman? Mararamdaman mo makagawa mo ng kahit konting kasalanan. Di ba, Panginoon, hindi mo pinipili, mali ito, malaking kasalanan. May pagkakamali ka lang, nagawa mo. Makakonsensya ka ba't nagawa ko yun? Mali ka lang. Amen? Mga kabataan, iwasan po natin sumagot sa magulang. Masama po yun. Amen? Masama po yun. Respect our parents. Kung gusto niyo natin umabang ating buhay, maging masunod po tayo sa ating magulang. Amen? Bilang po susi sa ating bilang isang tao, ang tayo po ay maging masunod sa magulang. Dito sa Biblia, sinasabi dito, bilang sa Kristiyano, ang susi po para tayo po maging mabunga o lumago ay tayo po ay manatili sa Panginoon. Amen? Ganun lang po. Simple yung mga pastor. Simple logic lang yun. Diba? So, kailangan po natin ng fruitful walk. At ito po ay magkakaroon tayo ng mabungang lakad kung tayo po ay lagi nanatili sa ating Panginoon. Amen? So, pangatlo po, sa ating walk, immediately after all walk, meron daw tayong takot sa ating mga lakad. Basahin po natin sa Ecclesiastes chapter 12. Ecclesiastes chapter 12.
verse 13. Ito po ang faithful work. Sabi ko dito sa verse 13, chapter 12, verse 13. Sabi ko dito, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Amen? Ano daw yung whole duty ng tao? Ha? Ito po ay sinabi ni Apostle Solomon, isang matalinong hari, si Solomon, diba? Naranasan niya lahat ng kalayawan sa mundo. Pero in the end, ano sabi niya? Vanity. Kaya ang kailangan gawin bilang sa Kristiyano, purple walk ay malapit sa Panginoon. Ito po yung ating, ano sabi dito? Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty. Amen? Kaya kung natakot tayo sa Panginoon, ano man ang meron tayo ngayon sa ating buhay, ano man ang ating tinatamasa, ito po'y baliwala. Ano man ang achieve natin sa ating buhay, sabi ni Solomon, ito po'y baliwala. Ang dapat natin gawin ay matakot tayo sa Panginoon at gawin yung kanyang kalooban. Diba? Fear God and keep His commandments. Matakot tayo sa Panginoon at gawin po natin yung kanyang mga pinapagawa sa atin. Amen? Nandiyan po kayo. Amen. Yung ating mga pinapangarap, isipin mo, ating mga pinapangarap, kung magkaroon tayo ng magandang buhay, so hindi masama, di ba? Kumbaga ano lang yun eh. Kung tunay ka ng Kristiyano, kumbaga, kung ikaw isang Kristiyano na magpapatuloy sa Panginoon, itong achievement ng sa buhay, ito'y bonus na binibigay sa Panginoon. Iniwala mo ba kayo? Kasi yung kanyang anak na naglilingkod ay kanyang pinagpapala. Iniwala mo kayo doon? Kaya yun po ay bonus lang. Pero wag po tayo umasa doon. Amen? Ang lahat na yun ay mawawala. Amen? Ang sabi ng Panginoon, matakot ka sa Panginoon at gawin mo yung kanyang kalooban, kanyang commandments. Hindi tayo aasa kung meron tayo ngayon. Diba? Sabi ka, marami yung nasa sa Facebook. Yung kagandahan, tumaganda. Diba? Yung mga bagay, lumilipas. Diba? Pero yung salita ng Panginoon, hindi ko mabago, hindi ko malilipas. Amen? Kaya kung ano dapat natin gawin, matakot tayo sa Panginoon. Kung ano mga ginagawa natin na hindi tama sa Panginoon, katakutan natin gawin. Amen? Kasi walang kwenta yun, sabi ng Konsolomon. Lahat na isang mayaman, matalino, nahari, nakamta niya lahat ang layo sa mundo. Diba? Pero kung sabi niya, walang kabuuan lahat ng iyon. Anong kailangan na sabi niya? Kailangan natin dapat matakot sa Panginoon at sundin ang kanyang kalooban. Dahil yan ang nais ng Panginoon sa atin. Amen? Niligtas tayo ng Panginoon para siya ating maglingkuran. Hindi lang tayo niligtas. Kaya sa atin, ganun tayo, okay po tayo. Gumawa po tayo. Manalangin tayo. Ano po ba ang dapat natin doon? Amen? Magpagano tayo sa Panginoon. Marami na po tayo na pakinggan preaching natin pastor. Amen? Bawat preacher na napakinggan natin dito, halos ka na lang din naman eh. Diba? Minsan yung mga tao, minsan ibang mga Kristiyan na nananawa. Kasi pag marami nag-preaching, ayan naman, paulit-ulit yan. Dapat natin malaman, ito po ay habang tayo
buhay, yung sinasabi ko, patuloy yung pag-mold, yung pag-reconstruct sa atin ng Panginoon sa ating buhay. Dahil natin na nagkakasala, kaya kailangan, pasalamat tayo, nakakarinig ulit tayo ng salita ng Panginoon. Para marami ulit tayo. Magiging hamon. Para magawa ko natin yung gusto ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Kaya pasalamat tayo dahil nakakarinig tayo ng preaching. Dahil minsan, nagkakaroon tayo na itatama yung buhay natin. Amen? Hindi tayo makapagpatuloy sa mga maling ginagawa natin sa ating buhay. Dahil nakakarinig tayo sa salita ng Panginoon. Paalala, minsan, masakit ang salita ng Panginoon. Amen? Sa tunay na Kristiyan, pag ito po'y nalaman mo talaga. Pag nakarinig ka ng salita ng Panginoon, masakit. Di ba? Yung sabi ka, yung salita ng Panginoon ay parang tabak na magkabilang talin na tumutusok sa kay buturan ng ating mga buto. Ganon katindi yung salita ng Panginoon. Amen? So, kailangan po natin ng magkaroon ng takot sa Panginoon para makalakad tayo wisely. Amen? So, panghuli mo. Excited na po yan? Tapos ako tayo. Walk immediately. Kailangan po natin ang finishing walk. Amen? Sa Hebrews chapter 12, verse 2, usapan po natin. Hebrews chapter 12, verse 2. Kailangan po natin ang how to walk committedly a finishing walk. Sabi ko dito, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, hope for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is sit down at the right hand of the throne of God. Amen? Ano ba sabi dito? Looking unto Jesus. Para lakad tayo ng maayos hanggang sa pagdating ng Panginoon. Hindi po tayo titingin sa ating mga natural, minsan sa mga tao. Minsan nakatingin sa bawat isa. Hindi po tayo, dapat hindi po natin gawin. Sabi sa Panginoon dito sa Panginoon tayo tumingin. Look at Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen? Ano ba ang mga distraction sa ating buhay? Tumingin lang tayo sa Panginoon. Yes, bilang sa Kristiyano, talagang marami tayong magsubok, mararanasan. Una, isa niya sa ating sarili. Ha? Sinusubok tayo natin sarili kasi. Ano, di ba? So, ano dapat natin gawin? Tumingin tayo sa Panginoon. Tumingin tayo ng gabay. Lord, alam ko, kaya ko to. Diba? Lagi ko tayo makatingin sa Panginoon. Kasi lamang may ukor natin mga tayo. Diba? Hindi mo nga, sabi ko nga, hindi lang tayo pumili sa Panginoon eh. Tayo ang pinili ng Panginoon para tayo maglingkod sa Kanya. Kaya dapat sa Kanya lang tayo tumingin. Ano man ang nangyari sa ating buhay, sa ating pananampalataya, kailangan tayo sa Panginoon. Hindi po tayo kailangan mag-backslide. Amen? Amen. Natural, nandiyan minsan sa discourage. Ha? Minsan, fellow Christian. Doon tayo nag-discourage minsan. Ano sabi ng Panginoon? Looking at Jesus. Huwag po tayo tumingin sa ating mga kapamanampalataya. Ha? Bawat mananampalataya sa atin, meron kanya-kanya tayong ugali. Meron tayong kanya-kanya pinagdaanan. Right? Pero sabi ng Panginoon, looking at Jesus. Ha? Nag-discourage ako, hindi na ako nagsisimba. Amen? Sino ba dito hindi na-discourage? Ako na? Hindi ako rin na-discourage ako. Pero hindi ko hanggang yung discouragement para tumigil ka sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kailangan mo natin ibigay sa Panginoon at kailangan mo natin tumingin sa Panginoon. Dahil siya ang may author ng ating pananampalataya. Niligtas niya tayo eh. Ibig sabihin, ang Panginoon ang nagligtas sa atin. Yung pananampalataya natin, hindi nakapase
sa ating mga kapwa mananampalataya, kundi nakabase sa salita ng Panginoon at sa ating Amen. Amen? Amen. So, hindi po tayo pwedeng, ito lang, hindi ako pastor. Hindi po ganoon. Amen? Hindi na tayo bagong mananampalataya. Kaya kailangan po magkaroon po tayo ng progress. Amen? Right. Hindi yung konting lang, discouragement lang. Ayun lang. Amen? Yun yung mababa ang pananampalataya. Konting dahilan, hindi na mag-church. Amen? So, kailangan po natin accommodating mo, committed wisely sa Panginoon. Amen? Sa bawat desisyon natin sa ating buhay, kailangan po natin dapat sa Panginoon siya ang muna sa ating buhay, sa ating desisyon. Amen? So, sa ating conclusion po, sa ating mga Kristiyano, be careful as a Christian, we walk this road. Kailangan po tayo mga Kristiyano, maging maingat sa ating paglakad, sa ating pamumuhay, sa ating araw-araw. Sa mundo ito, alam po natin, pasama na pasama. Right. Amen? So, masarap pag mayroong salita ng kumbaga, mayroong basihan, mayroong tayong guide kung paano tayo mamuhay ng ayos sa ating Panginoon. Sa ating buhay ng araw, ay sabi na dito, kailangan mag-desisyon tayo lumakad wisely, not as fool. Amen? Hindi kagaya ng mga tapos lakad ng lakad. Amen? Kailangan po tayo bilang sa Kristiyano, kailangan po tayo mag-isip. Diba? Wisely, kung paano tayo lumakad, magpatuloy sa Panginoon. Kahit mayroon ang buhay, hindi na paglilingkod. Hindi po. Hindi naman sinabi na pagkaligtas ka, maganda na yung buhay mo. Hindi ka makaranas ng kahirapan. Wala ko sinasabi sa Biblia. Diba? Lagi pa natin napapakinggan. Actually nga, pag ikaw naligtas, mas maraming pagsubok ang mararanasan. Amen? So, kailangan lang po natin ay manatili sa Panginoon. Gabayan tayo, habang tayo gabayan niya tayo, samahan niya tayo para malalagpasan natin yung mga hamon sa buhay na ating naranasan sa buhay. Amen? So, maraming salamat po na nawa ay meron po tayo na akuha ng araw. Tayo po'y pupigit at pinangalangin. Dakilang Diyos na napangaling sa lahat. Salamat po Ama sa mga ganito. Thank you Lord sa iyong Banal Espiritu sa patuloy. Bibigay Panginoon sa amin ng encouragement through your word. Salamat sa iyong salita Panginoon na aming napag-aralan. Tunay na po Panginoon. Tulungan niyo po kami na lumakad wisely Panginoon sa aming buhay. As a Christian Panginoon, ay lagi niyo po kami samahan, gabayan, saan man ang aming desisyon na aming gagawin sa aming buhay, Panginoon, ay tulungan niyo po kami upang kami po magtagumpay hanggang sa inyong muling pagbabalik, Panginoon, ay masubungan niyo kami naging matapat at nagpapatuloy sa aming paglilingkod. Salamat po Ama sa umaga nito at napakabuti niyo po sa amin at sa kabila Panginoon wala po ang aming pastor ay kayo po patuloy na muna sa aming Panginoon sa umaga ito. Alam po namin na bawat isa po sa aming Panginoon ay maaaring magamit para sa inyong kapurihan, lalo na Panginoon sa gawain sa lugar na ito. Salamat po Ama, patuloy ka lang pinupuri, pinapasalamatan sa umaga nito. Ito po ang isang dalangin sa tanging pangalan ng Jesus. Amen. Maraming salamat po.